Yo, what's up, what's up, what's up mga pare ko, kamusta, kamusta, kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Di ba? Kanina, nag-review ako ng, pala ako, gumawa ako ng opinion ng tanga. Ayun ay Tipsy D versus K-Ram, GL or Mot. Baka di nyo pa ispatan nyo ngayon, kaka-upload ko lang. At yun, ito ay pangalawang video na, no? Pangalawang video na. At nandito tayo para sa sa reaction video naman ng battle sa flip top. Syempre, gaya na dati, bago ako mag-upisa, gusto kong pasalamatan ng mga wala sa sumusuporta sa mga ginagawa kong kabutihan dito sa mundong ibabaw hanggang kanyang 2025, diba? Shinware, yun, maraming salamat, Kuya Mabagtingla. Gracia Worldwide, maraming salamat kay Boss J. Chris. Distinctive Clothing kay Madam Alex Liagas. Ito pong suot ko yan. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Maraming salamat po sa inyo palagi sa pagsuporta sa akin. Love na love ko po kayo. Di na natin patatagalin. Itong i-review natin ay battle ni K-Ram versus Pen Pluma. Let's get it on. Shoutouts nga pala sa Meek and Sheldon sa lahat ng tulong. At pinag-usapan na nila kung sino mauna, hindi na sila nag-coin toss, pinili nila pareho na mauna daw si, ikaw Pen? Si K-Ram mauna, pakinggan natin, tig 2 minuto, zoning 15, K-Ram. Pinalo sa puwet 15, K-Ram. Hindi, pinakyo pala, kalaw pinalo sa puwet. Nakalimutan ko na agad yung runs ko. Ikaw ba si Pen? Yung taga Cebu na bobo? Tang-ina mo, Jason Gainsa, di mo kami maluloko. Gusto nyo ba ikwento ko sa inyo kung gaano katalino to si Dong? Nung battle niya kay Guryong Tala, sinamon niya si Gio Ong. Inaano? Laban niya kay Guryong Tala, sinamon niya si Gio Ong. Tantado ang puta. Battle niya kay Guryong Tala, sinamon niya si Gio Ong. Inaano ka ba ng tao? Halata mo talaga na mema lang yung angle. Magaha mo ng rapper na hindi naman bumabattle, supot! Ako, di ko gagawin yung ganyan. Ako? Di ko gagawin yung ganyan. Pang inang galing, gago. Supot! Ako, di ko gagawin yung ganyan. Ayoko magmukhang tanga. Kaya ang masasabi ko lang, Kuya Dennis, magsulat-sulat ka na! Pero mga iba, lahat ng battle mo sa liga, pinagtitripang ka lang loko. Yung mga nakalaban mong si GL, Chris Ace, Unico, talagang binaon ka ng todo. Paulit-ulit ka na lang nila pinagmumukhang bobo. Siya daw yung point 1 na mikrobyo. Ayun, sinabun siya ni Goryo. Kaya bakit ako... Galing, no? Siya daw yung point 1 na mikrobyo. Ayun, sinabun siya ni Goryo. Si Guryong Talas kasi parang dumikit na sa pangalan niya yung sabon Yung palaman niya sa tinapay, sinabi sabon daw. Tapos yun, yung point 1 na hindi mamatay-matay sa safeguard. Si Goryo pala nakapatay. Siguro yung pala nakapatay ng point 1. Daw yung point 1 na mikrobyo, ayun sinabun siya ni Goryo. Kaya bakit ako matatakot dito sa Pen na palaging kinakahon? Tingin niya sa sarili niya panaksak, sanay kasing binabaon. Laban niya kay Unico, dinamay yung galing nun. Tingin niya sa sarili niya panaksak, kaya lagi siyang binabaon. Sarili niya panaksak, sanay kasing binabaon. Laban niya kay Unico, dinamay yung JM Lopez TV. Kadiri daw, parang burak. Doon pa din daw siya sa hip-hop heads na merong utak. Damn! That's what's up, boss. Ang ina na ito, Niklong, ang yabang. Doon pa din daw siya sa hip-hop heads na merong utak. Damn! That's what's up, boss. Todo sip-sip ka dun sa channel kahit hindi ka naman bet. Tapos naglabas yung hip-hop heads ng Rookie of the Year, tapos hindi ka binanggit. Sakit. Grabe ka naman hip-hop heads. Hindi mo sinama tong adorable person.
Natawa rin yung show. Adorable person. Cupheads, hindi mo sinama tong adorable person. Sinout out na yung channel mo, wala man lang kahit sa honorable mention. Laban niya kay Chris A, sabi niya, ang tagumpay mo'y kagagawa ng gulong kasi nga, well done. Kagagawa ng gulong, well done. Pinilit i-connecta yung bars parang welding. Ang lakas nun, gago. Ang lakas nun. Pinilit i-connecta yung bars parang welding. Yung bars, yung bakal, tsaka yung bara. Pinilit i-connect parang welding. Tanginang galing. Galing nun. Well done. Pinilit i-connecta yung bars parang welding. Huwag mo masyado galingan. Baka ma-regular ka ngayon, pre. Nagpapauso ka ng bagong meta. Anong tawag dyan? Wordplay? Kaya di makakaisa tong pen. Ngayon ako inabot ng saltek. Ang parusa, pasok sa drum. Tapos buhusan ng antek. Pagkatapos ko to sipain, panigurado na talsek. At mukhang ikaw ang una magbibigay ng panalo kay Lil Wayne. Ginagawa mo face, faggot. Bagsik yun, no? Lil Wayne. Bibigay ng panalo kay Lil Wayne. Ginagawa mo face, faggot. Province boy. Province boy. Galing. Solid nung round 1. Putang ina. Ang sakit ng tiyang koron. Welding. Solid yun. Jason Gainsa. Okay, sige na. Game? Yes! Hinarap mo ako sa pa-fame na to. Dito technical, dapat yung tipong physical na malafratman. Yung tipong ma-injured ako sa game na to, tapos binigay mo sa akin, karam lang. May tournament ako sa Rapolo. Dapat doon lang ako nakafocus. Cram? Ano ba yung cram? Pulikat? Pulikat ba yun? Karam lang. May tournament ako sa Rapolo. Dapat doon lang ako nakafocus. Bago itong taga-chorus, kinalaban ko man yung champion na Class D sa motos. Tapos heto ka, Enigma. Iba ka, Chong. Kaikli ang binigay mo ng preparasyon. Magrarant ba ako? Hindi naman sa naduduwag, pati pa naman sa pagsusulat, magkakarampa ako. Meron akong sentimento. Hindi ito inimbento. Siya si K-Ram. K lang. O ang K ay elemento kaso humina ng standing. Struggling ka na bro sa iyong passion. Humina ang standing. Sintomas saya na low na ang potassium. K, potassium. O humina ka na ungas. Low na ang potassium? Saya na low na ang potassium. Low na ang potassium. Mababa, no? Low na ang kasi mahina na raw. Humina ang standing. Sintomas saya na low na ang potassium. K, potassium. O humina ka na ungas, yung kumpensa mo saan galing? Para bumalik iyong lakas, meron akong dalang banana. Style mo malala na. Hindi ka nagtutugmas sa dulo. Nasaan na yung galaw mo sa pagtutula makata? Naturing ang basketball player pero poetry in motion ay wala ka? Kasi nung ahon 12 sa Batangas, sobrang yabang maglaro. Ang gago maangas, pero di kaya ang bano. Huwag mo nang itanggi to, kita naman dyan sa ngiti mo. Nga pala, si Akata, di man lang inelbow. Akala yung siniko, no? Oh, walang elbow na lumanding. Buntot ay bumahagyo ng aking napansin. Na magaling ka nga sa ball handling, pero iyong bayag, di mo kaya na dalhin. Ikaw ay feeling kay Irving as sarap suntukin. Para down ka na sa iyong ranking. Bes ito yung 1-2 Irving, kahit ayaw mo sa vaccine. PBA naman tayo, kasi may kamukha na tong gago. Nung forma niya at lakad ay binago. Kamukha mo raw si Chris Newsom. Chris Newsom? Na di pa nakabayad sa Meralco. Alam ko, nagpaturo ka kay Lel Strokes. Move mo ang wak. Hindi ako takot sa Chris Newsom kahit coach mo ay black. Di ba nag-battle kayo ni Mandabaliw? Hindi kami naaliw gahaman. Hindi niya mabasa ang kalaban, kaya literal na nagbasa na lang sa laban. Nasaan na yung pinagigabang ng mga multi mo? Pero yan ba talaga ang 40 mo?
Kodigo? Enigma? Itong player mo, cheater to. Ang parusa dapat sa garote. Tamang ikaw nga si Irving at Chris Newsome kasi matagal na kayong naonse. Diyos ko, por favor, Kodigo pa more. You're acting cool na lang sa masa. Ikaw talaga yung tinutukoy ni Mote na lang summer school sa mga pabasa. Patapik naman, baka galit na yan, na-trigger ka ba? Kaya siya nagbasa sa laban kasi malawak daw ang half-half. So ano, wide reader ka na? Sa round 3 mo ni Kipri, sabi niya, shit, nakalimutan ko! Nakalimutan ko! Kumanta ka na lang. Kasi nakilala ka lang naman sa wak mong melody. Shit, nakalimutan ko! Ano ba tong Ramo Enigma? Lack of memory? Tapos sa akin pa tinapat, di sapat. Dapat lang malaman yo na kukulangin to ang RAM, CP ang kalaban mo. So, cellphone... Round 1. Ano yung mga sulat ni Pen, no? Pero, yun nga. Para sa akin, mas epektibo yung ginawa ni K-Ram kanina. Mas, naklawn niya si ano rito. Si Pen Pluma, no? Seryoso yung kay Pen, pero hindi ganun kabigat yung mga ano niya. Mas gumamit pa siya ng mga parang binibitin yung rhyme. Pero hindi ganun ka ano eh. Para sa akin, round 1 K-Ram to. May nga natin round 2. Cellphone ka pala. Put. Ano? So cellphone ka pala. Puta. Si Pen Pluma. CP daw. Cellphone. Puta. Ngayon ko lang nalaman. Gago, panis ka pa rin sa RAM kahit nagig pag-uusapan. Galing, no? Panis ka pa rin sa RAM kahit nagig pag-uusapan. RAM, tas yung gig. Gigabyte ba yung tawag doon? Tsaka yung RAM. Tas yung gig ng event ni K-Ram. Siya nga pala si Marco Aquino, also known as Pen Pluma. Also known as Pen Pluma. Galing eh. As Pen Pluma, ang translator ng Rapolo. Alam nyo ba yung mga linya dong Bisaya tinatagalog lang ni Bobo? Oo, ako mismo nakapuna sa kabulastugan nitong pabida na nagnanakaw siya ng bara doon sa pinanggalingan niya na liga. Tapos dadalin mo dito, galaw mo pare malina, di ka na nahiya kay Enigma. Kaya anong pencil? Baka stencil kasi kuwang-kuha mo yung linya. Galing. Magnanakaw ka pala ng bara, kala ko pa naman tali-talino. Tapos all 3 rounds niya lang ikukumpara yung sarili niya kung kani-kanino. Kaya pala nanalo ka kay GL. Kasi grabe yung dedikasyon mo, iho. Di gumana yung train kasi nga nasa administrasyong Aquino. Di gumana yung train kasi nasa administrasyong Aquino. Kasi nung administrasyong Aquino, di ba, parang ang daming problema dun sa MRT. Galing nun. Yung train of thought ni GL, di daw gumana kay Pen. Ano yung train kasi nga nasa administrasyong Aquino? Di gumana yung train kasi nasa administrasyong Aquino. At nung labo mo kay GL, ang masasabi ko, wala kang sinabing maganda. Round 2 niya kay G ay sa Rapolo, yun din mismo yung sinabi mo sa kanya. Pati yung highness ka ni Chris Ace, sinabi mo na yung kay Bitrom, hayop ka. Pinupulot niya ng pilit yung mga basurang natapon na. Tapos feeling highness ka sa Cebu. Tangina mo, Pen, umayos ka. Taas ang tingin mo sa sarili mo, Pen, buti sana kung pilot ka. Mongol ka, gago. Galing. Taas ng tingin mo sa sarili mo, Pen, buti sana kung pilot ka. Yung ano, yung ballpen na pilot. Tapos yung pilot na piloto. Pen, buti sana kung pilot ka. Mongol ka, gago. Niloloko mo lang mga tao. Ninanakawan mo lang din mismo yung mga kapwa mo Cebuano, kaya bad trip sa'yo si Range. Dahil sa ginagawa mo, Pen, event sa Cebu na pag-initang ka daw na parang isang oven. Di daw siya nakapalag, bilis mo nga daw tumakbo, Pen, parang estudyanteng walang panulat, literal kang nawala ng ballpen. Pero pag-usapan naman natin ngayon yung grupo niya na shaman.
Di ba maglalabas kayo ng ipi, brother? Alam nyo bang lately ko lang nalaman na kaya pala shaman kasi puro sila jeepney driver. Walang tumatangkilik sa inyo doon. Kahit kapwa mga bay. Shaman daw pero ni isa sa trip nila walang makasakay. At di ba may, grupo din kayo na alas 4 na palagi mo niyayabang. Pinakinggan ko yung kanta nyo, puta yung oras ko na sayang. Pinakinggan ko mga kanta nyo, yung oras ko na sayang. Alas 4, no? Oras na sayang. Pinakinggan ko yung kanta nyo, puta yung oras ko na sayang. Pinakinggan ko yung kanta nyo, puta yung oras ko na sayang. Kaya wag ka masyado matapang. Kasi ang tagal mo na nagarap hanggang ngayon, hindi ka kilala. Isasama niya pa daw yung mga agrupo niya sa top. Top Buendia lang pala. Kaya maya-maya lang, abangan nyo bumana to si Mr. Pen. Pagkatapos niya mag-rebat ng walang kwenta, sisigaw yan ng game. At malamang galing na naman Rapolo ang ibibitaw nitong mahina. Tandaan mong mananalo ka lang sa akin pag nakalimot ako ng linya. Ginala mo face, pegot. Pamambanat, pahinga natin! Solid pa rin round 2 ni Klong, no? May mga ano na siya ron, may mga technical na siya kahit papaano. Hindi katulad kanina mas maraming jokes. Dito solid. Mas solid yung round 2 niya. Pahinga natin round 2 ni Pen. Yo! Kung ang barracks ay dapat renovate, ang dapat sa squatting na to ay relocate. Okay lang daw ma-relocate. Basta sa lugar na kanyang matalik na kaibigan, nakahiligan, muatang mag-imotrepa. Okay lang daw ma-relocate, basta sa remote area. Grabe no, para lumakas ang views ang hassle mo. Kailangan mo pa talaga ang remote para lang sa channel mo. Wala ka bang masabi, pare, sa TV mong galawan? Ngayon ikaw ay napamute sa Pepe mong kalaban. Remote, channel, mute. Mahina pa ba? Kulang pa ba ng volume? Fuck, intentional ba? O di na kailangan ang volume kasi nga one-dimensional ka. Itong squatting, alam niya mga karapatan niya. Gaganda sana ng mga reference ni Pen eh. Gaganda sana eh. Kaso alam mo yun, parang hindi ko alam kung sa deliver o sa ano niya nawawala eh. Maganda sana yung mga reference niya, no? Kaya hindi siya basta-basta mapapaalis sa liga. Para di na sumakit ulo ni Enigma, ako na bahala sa pabida, may karapatan ka. Pwede natin kung makakabangon, magdasal ka na parang invocation brag. Kung may right itong squatter, pwede ito ay demolition job. Itong squatting. Galing, no? Kung may right itong squatter, ito ay demolition. Demolition na, no? Demolition job. Mga nagdi-demolish na mga... Galing. Itong squatter, pues ito ay demolition job. Itong squatting, hindi nakapagtapos kasi iba ang inuna. Sa puso mo'y tumagos, yung pamilya mo matagal ka ng sinuka, inaaral mo lang araf, feeling mo halang na ang bituka, mapapel kasi kaya binigyan ka ng diploma. Itong squatting, taos pusong nagpapasalamat kay Flo G na may konting luha. Pinangakuan kasi siya ni Flo G na kanyang munting lupa. Wow, ang gara, matikas. Sinamahan pa ng damit na Adidas. Wow, ang sweet naman. Daig pa pastillas. Issue ba? Yung pagiging squatting mo, hindi na yan maalis. Issue ba ang munting lupa? Dapat lang yun ma-address kasi manggagamit tong si K-Ram. Agree ba kayo? Mga tao na payak. Agree ba kayo? Pati nga yung nobya ni Flo G na payak. Gaano siya ka-squatting? Napayap, angel yap, no? Ano ni Flo G. Mas gusto ko tong ginagamit na ano ni Pen dito, no? Di ko lang alam talaga, parang ang tigas niya lang no? Parang ang hindi siya smooth mag-Tagalog. May pagka-Bisaya pa rin talaga yung ano niya, yung salita niya. Mapapansin mo nahihirapan siya mag-Tagalog. Yung siguro yung problema eh. Manggagamit tong si K-Ram. Agree ba kayo? Mga tao na payak. Agree ba kayo? Pati nga yung nobya ni Flo G na payap. Gaano siya ka-squatting? Nung laban yun ni Unico talagang natodo mo. Nagpakita ka pa ng screenshot ng convo nyo. Nagchat-chat pa lang mga wak. Ha? Nagchat-chat pa lang mga wak, sir.
Oh, about TF ang pinag-usapan. Ikaw ay pinagkatiwalaan. Galawang snitch itong bitch, tapos sila ay naghiyawan. Mahusay kang magkwento, gumagaling ka na tropa. Pwes, snitches got stitches sa mahilig. Tumatahi ng storya. Basta squatting. Galing. Stitches sa mga tumatahi ng storya. Medyo ano to, gusto ko tong naging angulo ni Pen dito. Snitches got stitches sa mahilig. Tumatahi ng storya. Basta squatting, matik. Damay pamilya po siya. Dinama yung diabetic na mama ni Kripley. High blood yan na kuya, high blood yan na papa. At nanahimik yan na kuya. Krip ang kalaban, tapos dinama yung kadugo. Anong binibida mo? Krip ang kalaban, pero bakit bloods ang tinitira mo? Damay mama, papa, kuya. Hoy amaw! Hindi na ako nagtaka sa napili mong galaw! Oo, 3GS ka nga! Di mo man lang tinira ang brother-in-law. Huling banat. Round 2. Bibigay ko ng tabla tong round 2 para sila magaling dito, no. Hirap lang sa pagsasalita ng Tagalog si Pen, pero para sa akin ang bigat din nung napili niyang angulo. Yung kay Kairam sa pagnanakaw daw ni Pen sa mga kapwa niya Bisaya. Tas dito naman yung pagdikit-dikit daw ni Kairam kay Flo G. Tas yun sa mga 3GS. Galing din ni Pen dito sa round 2. Pero ibibigay ko to ng tabla tong round 2. Kala ko kay Kairam na pero nung mga bandang dulo ang ganda ng mga sinabi ni ni Pen. Tsaka yung sa paglabas nga ng convo ni Unico tsaka ni Kairam. Pakinggan natin round 3. Pakinggan natin. Tang-inan to. Tinitira niya pa yung pagiging tropa ko kay Flo G na XB. Masyado ka nababad. Yabang mo na masyado porkit kukunin ka ng young guard. YG yan na. Hindi, seryoso tayo. May napanood pa akong laban nito sa Cebu. At ang nasabi ko, parang yung utak mo hindi mo ginagamit. Laban niya kay Rain, siya daw yung eagle kasi may ahas ang nadagit. Hanep, yung katangahan mo talagang pinakita mo pa sa kamera. Malaman lamang ko yung tinutukoy niya na eagle, agila. Eagle. Pero kasi sa Bisaya naman kasi sinabi, kaya siguro accept ng yun. Accepted yun sa Bisaya, kasi sa Bisaya niya sinabi, eagle. Siguro eagle talaga sa Bisaya yun. Pero yun nga, nasilip ni Kairam, galing din nun. Hanep, yung katangahan mo talagang pinakita mo pa sa kamera. Malaman lamang ko yung tinutukoy niya na eagle, agila. Kala ko naman nalugi ka. Eagle. Egul. Kala ko naman nalugi ka. Eagle. Egul. Kala ko naman nalugi ka. Yung eagle, naging eagle, yung kabubuhan mo sagad. Di mo na lang sinabi nga, pambansang ebon, para nagets namin agad. Pambansang ebon. Pambansang ebon, para nagets namin agad. Tangina na ito, niklong ang puta, kupal din Diyan ako bilib sa'yo, Brad. At talagang namamangha. Biruin mo, nakakapag-slant-rhyme ka nang di mo sinasadya. Nakakapag-slant-rhyme ka nang hindi mo sinasadya. Diba? Tangina mo, klong. Gaya nung ribat niya kay Bitrom, sabi niya, sige, ikaw na yung santo papa sa Vatican kasi dun ka na namamalagi. O ikaw nga yung pope kasi yung bara mo tae. Ha? Holy shit! Ayos ka lang. Holy shit! Ang galing ni Kairam umadlib, ha? Holy shit! O ikaw nga yung pope kasi yung bara mo tae. Ha? Holy shit! Ayos ka lang ba? Payo ko sa'yo, huwag ka na mag-rebat kung wala kang gagawing kakaiba. Yung pope naging pope, tignan niyo yung pen, nagtatae na. Tanginang galing nun.
Yung Pope naging Pope, tignan nyo yung pen nagtatay na. Kasi 'di ba madalas dati yung mga estudyante tayo, parang kailangan natin na itataktak na natin pag ano. Kasi yung nagkakalat yung tinta, galing nagtatay na. Galing. Poop, naging poop. Tignan nyo yung pen, nagtatay na. Talagang kakaiba. Talagang kakaiba. Kasi sobrang sagwa mo managalog. Di naman kita sa iniinsulto, bro. Bay, pareho lang tayo Bisaya, pero di ko makuha yung punto mo. Nag-NBA reference pa. Siya daw ang Rookie of the Year kasi may linyang nakakaluka. Kung usapang rookie lang gago, ang kapantayan mo si Duma. Siya daw ang pinakamagaling. Kawawa lagi si Duma Iklong eh. Yang nakakaluka. Kung usapang rookie lang gago, ang kapantayan mo si Duma. Siya daw ang pinakamagaling na rookie sa batch namin. Sabi niya. Tapos iiwanan niya daw basag ang pangan ni GL kasi nga joke kick. Grabe ka. Si Jokic pala ng Nuggets yung tinutukoy niya, tangina. Kung usapang rookie at dakdakan, ako si Albert Sambela. O ano pare, OP ka? Sa pasikot-sikot ko dinala. Ano pakiramdam magbanggit ng player na hindi mo kilala? Tatanga-tanga magbasa. Tanginan to, napakabobo. Binigyan mo lang ng bagong teammate si Nestor Asaytono. Tapos panggap na bowlers pa tong si Cap. Mukha namang center na badang. Feeling basketball star tong si Penshap, bench player lang naman. Kaya dapat ang parusa sa bobong to, tanggalin na to sa liga. Magnanakaw tong pabida, huwag mo tong itolerate anigma. Dahil mananalo lang to sa akin pag nakalimot ako ng line si Ses. Ginala mo face, faggot. Yung banat, pahinga natin. Last ng round 3 ni Klong. Last ng round 3 ni Klong dito. Solid. Yun, yung mga line mark niya, ang gaganda nun. Lalo na yung pen, nagtatai na. Pahinga natin, round 3 ni Pen. Yo, game? Nasar na. Yo, sabi mo kay Sir Deo, kung ganitong uri ng punong guro, wala kayong bungang makukuha. Sa mga linyahan mong ganyan, marami ang nagdududa. Sino sumula? Mautak. 3GS eh. Ang daming lyrical tutor dyan. Punong guro. Bakit? Ikaw ba principal author niyan? Punong guro, walang bungang makukuha. Ha? Bunga talaga? Ibinigyan ka lang ng favor. Nagbanggit na pa ng fruit, pero hindi naman ikaw ang nag-labor. Sanay ka lang sa pakikipag-ululan. Ako sanay sa pakikipagpugutan ng ulo. Ako pa kinalaban ni brother. Kung si Sir Deo, punong guro pes. Ako yung headmaster. Sabi niya, ang DepEd ay DepEd kahit pabalik ta rin. Wow! Palindrome of the year. Kapag ako gumawa ng bara tungkol sa DepEd, well said, sunog itong si Kiram kasi nga unghang kaboy. Kasi ako yung P sa DepEd na talagang umaapoy. DepEd. May apoy nga, no? Yung letter P sa, DepEd. Hindi ka magiging mode kahit magpalindrome ka. Sundin mo na lang ang design ni Sor para lang maging dope ka. May clothing na chillionaire, yung ambisosyo na kisosyo. Para sa business dito, bigo. Hinahanap-hanap yung make and chill sa underground kasi yung mood merong ginto. Chill, hunyango. Saan mo yan hinango? Gamit na gamit ang kanyang style, Brad. Kinupya lang yung chill sa chilling like a villain. Oh, damit mo may price tag. Kaya hindi nakipagkulab si Arik sa'yo. Kasi nga, bogus ka. Hindi nakipagkulab si Arik sa'yo kasi nga, bogus ka. Imagine niyo, kulabo ng flip top at chillionaire tapos gusto nito may chorus pa. Gago ka ba? Feeling mo orig ka when it comes to music? Sa tenga namin, you're just making ache. Maging totoo ka sa mga kanta mo. Refrain from being fake. Pasensya ka na, mabinta ka ba? Ikaw ay tangang sabit pakyo. Mapakloting o kanta itong si Mark. Walang market value. Kasi na-bad trip sa Castillo. Kasi binulgar na yung ghostwriting sa 3GS. Kaya gusto nito, kalabanin na niya. Pinuntahan mo pa talaga si Castillo sa Iloilo para salakayin lang siya. Sobrang yaman. May kasama pang M-site. Sa pagsusulat ka, tandem niya. This chillionaire got bars kasi nga may 1M ka. Siya yung kram sa... Galing, no? This chillionaire got bars kasi nga may 1M ka.
Nirgat bars kasi Isang nga may milyon, 1 tsaka si ka. ano, M-Zite. Siya daw yung kram sa lip kram. Ikaw yung kram sa lip kram? Ano, para chick magnet? Sobrang pogi nung dunwakin habang ikaw ay shit, pangit! Ang laki ng diferensya nitong may weak talent, ikaw yung may defect na lip na parang cliff palette. Alam ko na galawan mo kasi ako'y may emperor eye ni Akashi. Skills at agility ni Daiki, long range shot ni Midorima, power ni Murasikabara, misdirection ni Kuroko, o mga tira ko todo na sa'yo lang rekta tol. Tandaan mo na third generation ka lang habang ako generation of miracle. Alam mo yon? Ay, hindi mo yan? Yun na naman. Kasabi lang ni Klong. Yung mukha nung nasa likod ni Arik, tao ng tao. Doon pa rin umano talaga, demanding sa call. Generation of miracle. Alam mo yon? Ay, hindi mo yan. Hindi ka nanood ng anime. Oh, meron akong nakalimutan sa peke. Feeling niya sikat siya. Hindi ko na binanggit sa Ryota Kese kasi nga kapikat ka, pussy. Ay, mula again para sa kanilang pareho. Round 3. Tangina, galing din ni Pen Pluma rito sa round 3, no? Style clash tong round 3. Style clash. Para sila magaling sa estilo nila, no? Pero sa dami ng punchline na naging epektibo para sa akin kay K-Ram yung round 3. Yun, 1 and 3 kay Ram, round 2 tabla para sa akin. Pero ang lakas ni Pen dito. Pakinggan natin kung ano ng judges. Zoning 15, Pen Pluma versus K-Ram, mag-ingayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 5-0, mag-ingay tayo lahat para kay K-Ram. Bye. Gusto ko lang pasalamatan si OG Aliro, Crown Manila, kay Nico Maning, kay Papa Kels, Branded, Nisco PH, Madam Tisay, kay Boss Ryan, Kapositivo Motorworks, Sia Trendy Tops, at sa misis kong naandyan, si Irish, love you very much. Ako hindi ko binoto si K-Ram. Sige, ganun naman kasi. Wala, ako nga pala si Arma. Shoutouts pala sa Isolated Clothing. Merch ko, supportahan nyo yan. Binoto ko si K-Ram. Round 1, tsaka round 2. Para sa akin, tinabla ko yun eh. Round 3 na nagkatalo. Mas lamang si K-Ram when it comes to crowd control. Tsaka ang lalakas din ng mga baon niya. Although maganda din naman yung baon ni Pen, pero nasa baon siya ng baon ni K-Ram, kaya ayun, K-Ram ako. Yeah. Yun, siguro para sa akin, si Pen Pluma lumabang siya sa mas creative sa angulo. Pero kung usapang punchline count, pati sakit ng punchlines, K-Ram talaga. K-Ram nga, dami talaga ng punchline. Yan, hanggang dito na lang mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.